banal na pagkain sa umaga ito. Naihatid po sa atin ang ating puting pastor na si Pastor Joel. Amen. Praise God. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. At tayo po ba ay gutom na? Opo. Spiritual foods. Pagsalita Amen. ng So, Diyos. tayo po ay bubusugin ng Panginoong Diyos sa spiritual na pagkain sa araw nito. At ang binigay po ng Panginoong Diyos na ating kakainin ay yung kung pinsan po ng holiness yan eh. Kapag nandun yung righteousness, nandun po yung holiness. So, at ang ating pong tatalakayin ay based po doon sa lagi nating sinusuot araw-araw. Dapat talaga sinusuot po natin yun araw-araw dahil sa bawat araw ay meron tayong kinakaharap ng mga tunggalian, digmaan, ano po. So, kung sa ating iba't ibang mga bansa ay nagkakaroon ng digmaan, sa spirit realm ay meron din po. At yan po ay totoo ang ating kaaway, hindi siya gawa-gawa lang. So, ang kaaway po natin ay totoo, kaya totoo rin po yung ating Diyos, talaga nandun po na siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya ang kailangan po natin ay yung baluti na kaloob ng Panginoon. Which is, nandun po yung, kung tinatayo natin, yung righteousness, ano po, na mula sa Panginoong Diyos. Natandaan ko pa kasi pagka ako'y may kasalanan, ay takot ako doon sa aking tatay, sa nanay, at nagtatago ako. So, hindi, pero kung subukan natin na wala kang ginawang masama at tama yung ginagawa mo, kahit na ano yung sabihin sa'yo na pang o mga kabulaanan, talagang tatayuan mo dahil tama ka. So ibig sabihin, matatag ka dahil nandun yung righteousness, nandun yung katuwiran at kabanalan ng Panginoon. Gayon din po kapag sinusunod natin, ano po, ang salita ng Panginoon. Yung mga kapayagan, yung mga instruction ng ating Panginoong Diyos. Kapag ito po ay ating sinusunod, na nandun yung ating banal na takot sa Diyos, ay sigurado ko po na matatayuan din po natin. Magiging tayo ay bold, yung boldness po nandun, kapag tayo po ay nandun sa right standing. Amen? So kaya yun po yung ating, kung sa war ay naghahanda tayo ng pagkikipaglaban, at dala natin lahat yung sabihin natin may baril, mayroong kang nung una may kalasag, di ba? May mga espada, banaraw. So lahat full gear, full battle gear. Kaya yun po. So sa ating pong sa kabilang banda po naman, spiritual battle, ay ang kailangan po natin para tayo maging matatag yung pong righteousness. At yun po yung katumbas nung kapag alam po natin yung katotohanan, yung katuwiran ng Panginoong Diyos, tayo matuwid sa harap ng Panginoon. Hindi po tatamaan yung ating mga vital organ dito. Kasi nandito yung breastplate. At yun po yung ating tatalakayin sa umagang ito. Natatandaan ko pa po nung minsan na tinalakay po natin yung pag punta nila Joshua, di ba matagal silang nag-wandering sa wilderness. At nung sila po ay papasok na doon sa kampo ng mga kaaway, ano po, ay pinagtipon muna sila at prepare po lahat talaga. Nandun yung mga preparasyon. At sabi doon ay maglinis kayo. Dahil bukas, tomorrow, will show wonders and miracles ang ating Panginoon Diyos. Kaya sabi ng Panginoon,
ay kailangang linisin nyo. Yung kaloob-looban nyo, yung labas nyo, mag-ayos kayo ng mga damit nyo, at lalo na yung, kumbaga, lahat malinis, sanctified yourself. So, talagang itatalaga po nila yung kanilang sarili sa Panginoon. Kaya yun po yung pinasabi ng Panginoon Diyos kay Moises, at maaga pa lamang ay inihanda na sila at ginising para pumila na po at yung kanilang paglalakbay ng gagawin. So, ganun po yung kapag nandun po, malinis ka sa harap ng Panginoong Diyos. Yun po yung nandun yung katuwiran at kabanalan. Kasi simula sa labas, yung mga pananamit, yung ating siyempre naligo din yun. Kung baka doon sa disyerto, mayroon pang tubig ka, no? Amen. Pero meron silang ibang pamamaraan para sila po ay maging malinis. At higit sa lahat yung kaloob-looban po natin. Hindi naman pwedeng gamitin yung sabon at sasabunin mo yung puso mo. Di ba? Bubuksan mo yung loob para may ibang pamamaraan spiritually na kung saan ay hihingi ng kalinisan, ng kapatawaran yung ating pong mga kasalanan. So at kapag yun ay ating pinanatili at nandun po, na tayo walang inaapakan, wala tayong inaapi, wala tayong binubuli, at nandun yung pag-ibig natin sa ating kapwa, ibig sabihin, kakampi mo ang Diyos. At kahit na anong gawin mo, nandun yung katatagan mo, yung boldness mo dahil matuwid ka, wala kang inaapi. Di po ba? So, kaya doon po nakasalig yung sinasabi natin na righteousness ng isang lingkod ng Panginoon. Di po ba? So, halimbawa, sa mga pastor nga po, bawal lumawak ng pera eh. Kaya iba talaga yung naghahawak ng pera, nag-handle, di po ba? So, kasi pagka ang pera, matutokso ka niyan. O sabihin natin, nagamit mo yung pera ng church, di ba? So, nasaan yung righteousness doon? Ay sa church yan, church para sa gawain ng Panginoon. So, kaya kung meron kang ginagawang ganun, so, kumbaga, parang ang nipis ng mukha mo at nahiya ka. Maliban na lang kung makapal. Hello? Parang ganun po. Dahil alam mo na tama yung ginagawa mo, wala kang ginagawang mali, nandun yung katatagan mo, nandun yung katuwiran at kabanalan ng Panginoong Diyos. Amen? So, di po ba? So, kaya yun nga po, yung inihalin tulad doon, hindi naman sila pinaghanda ng Panginoon, yung mga Israelita, para pumunta doon sa birthday party, di ba? O pupunta sila doon sa isang kasayahan, hindi. Kundi ang pupuntahan nila, labanan. Kaya pinaganda sila ng Panginoong Diyos. Di po ba? At isa sa nakatulong doon, nung gumawa na ng miracle ang Panginoon, at nabalitaan nyo ng mga kaaway sa paligid, yung kanilang kakaharapin, yung kanilang sasagupain. Nung nakita nila na nag-hit yung mga tubig na dumadaloy ay huminto para makadaan yung mga Israelita. Yun po yung napakalaking balita doon sa mga karatig na lugar doon. At dahil walang ibang makagagawa nung kundi ang Panginoong Diyos. Dahil nandun yung kanilang katuwiran, nandun yung kabanalan, sinusunod nila ang instruction ng Panginoon. Kaya naganap, kung hindi sinunod ni Joshua yung instruction ng Panginoon, sa palagay niyo kaya makakatawid sila ng Ilog Jordan? Di po ba? So, nandun yung pagsunod sa instruction ng Panginoon. Ibig sabihin na kay Joshua yung righteousness. Kaya tayo, kapag sumusunod tayo sa instruction ng Panginoon, sa mga pinapasabi po sa atin, ilalatag sa atin, binaba sa mga leader, tapos ilalatag sa inyo, kung ito hindi nyo susundin, nasaan yung righteousness? Di po ba? Wala yung righteousness. Kaya huwag po ninyong sabihin na, ay pastor lang na panukala o ano. Kapag ito po ay nilatag sa inyo, ito po ay binaba ng Panginoong Diyos sa kanyang mga lingkod. Kaya kung ating pong susundin, kung hindi sumunod yung mga Israelita, hindi sila
umagwat doon sa kabanatipan o hindi nila dinala yung kabanatipan, sa palagay niyo po kaya makakatawid sila? Dahil sinunod nila yung instruction ng Panginoong Diyos by details, ano po, at pinakuha pa ng mga bato na parang palatandaan, isang memorial na sila nga ay dumaan doon sa tuyong lupa ng Ilog Jordan. Nangyari po yon na natuyo yung Ilog ng Jordan at ang taas na ng bunto ng tubig pero hindi siya dumadaloy hanggang sa hindi lang po siguro 4 na oras kasi may milyon na po yung tumawid ng mga Israelita. So kaya kung tatawid po yun doon, talagang ang tagal nun. Ganun po, kataas yung hip ng tubig at ito po ay nabalitaan ng mga karatig. Kaya doon pa lamang po sa nangyari na yun, inihanda na, kumbaga prepare, sinet up yung kanilang mindset na may takot na sila sa mga Israelita dahil ang kasama nila ay Diyos na buhay na kanilang pinaglilingkuran. Kaya napakahalaga po ng righteousness. Amen? At titingnan po natin kung ano yung mga detalye kung paano yung righteousness, kung ano ba yung klaseng righteousness na yan na nasa atin. Ayan po. Breastplate of righteousness. Sige po, mag-pray muna tayo. Mahaba na pala yung introduction ko. Hallelujah. Oh, glory to God. Tayo po yung magsipo. At patuloy po nating damhin ang presensya ng Panginoon. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, nagpapasalamat po kami sa oras nito. Alam po namin, Ama, na mayroon ka pong ituturo sa iyong mga anak at mga lingkod mo. Kaya, Lord, open our heart, in our mind, our spiritual understanding, upang higit po namin maunawaan yung mga nais po ninyong ipahatid. Ipaunawa, ipaalam, ituro sa amin sa araw nito. Kaya, Lord, hayaan mo nga po na ito'y aming makuha yung bahagi po ng bawat isa. Yes, O God, sa minsaheng ito. Kaya, bless your people, O God, in Jesus Christ's mighty name. Amen. Amen. Ayan. Yan po yung sinasabing breastplate. Na talagang, kasi nandito po yung mga vital organ. Nandiyan yung puso, nandiyan yung atay, balon-balunan. Sorry. Ano po pala? So, ayan. Icebreaker lang po yun. So, ibig sabihin, kaya tinatakpan po yan dahil pag na-touch o nasugatan yung vital organ natin, hindi po tayo manghina at hanggang sa mawala ng buhay. Kaya, yan po yung protection. Ano po? Kung dadali natin sa spiritual aspect, kapag yun nga, yung sinasabi ko kanina na alam natin yung katotohanan at sinusunod natin, ito yung nakaharang sa ating dibdib. Yung mga kasinungalingan ng Diablo, hinaharangan natin. Hindi yan tama, yan mali yan. Dapat ito yung gawin natin. Sarado ka doon sa mga paniling lang. Yun yung breastplate na sinasabi po kung in a spiritual matter. Amen? Amen. Ayan po. Sabi nga po dyan, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So, ano daw po? Saan tayo huhugot ng kalakasan? Sabi niya, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Diba? So, sa Panginoong Hesus tayo huhugot ng kalakasan. Yan, sabi diyan. Kaya, pangwakas, sabi ni Pablo, magpakalakas kayo. Saan? Sa magbabarbel? O sa maraming kinain nyo? Magpakalakas kayo? Okay naman yun, pagka mga protina at masustansya yung kinakain natin, lalakas tayo. Pero yung kalakasan na talagang hindi mapapasubalian ay ang kalakasan nagmumula sa Panginoon. Kaya yun po, dapat sa Panginoong Hesus lagi tayo hugutan lakas. Amen. Hindi sa ating asawa, Amen. Hindi sa kapatid natin na major o general problem player. So, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. So, kaya, kapag nandun po yung pagtitiwala natin, pananampalataya sa Panginoong Hesus, binigyan niya po tayo ng kapangyarihan eh. Yun nga po, yun, dahil alam mo,
naunawaan mo, alam mo sa puso mo, sa isip mo, na may kapangyarihan kang galing sa Panginoong Isus, yun yung tatayuan mo. Ibig sabihin, kapag tinayuan mo, yun yung righteousness. At yun ay magagamit mo para magapi, para ma-overwhelm yung lahat po ng mga gawa at plano ng Diablo. Amen? Amen. So kapag nandun po yung katuwiran ng Panginoong Diyos, nagagawa mo po, natatayuan mo yung kanyang mga salita at ginagawa mo yun. At nagiging kapurihan ka sa Panginoong Diyos. That is the righteousness. Amen? So kaya, ulitin ko po, finally, sabi yan, my brethren, be strong in the Lord. Magpakalakas po tayo sa Panginoon. Hello? Hindi dahil kasama mo si Brother Daniel, malakas ka kay Brother Daniel. Okay, Pastor Daniel pala, sorry. So, hindi po yun yung kalakasan na yun sa politiko na may yung tatay mo ay kaibigan niya yung mayor o yung governor ay malakas na kayo. Hindi po yun yung kalakasan nating pinag-uubutan, kundi ang Panginoong Yesus. Sabi niya, be strong in the Lord and in the power of His might. Amen? Ayan. So, ayan po hanggang sa likod, di ba? Dahil doon talagang may mga sibat na talagang pinapana doon sa mga kaharian, di ba? Pag naglalabanan sila. Meron naman yung malapitan na sibat o kaya espada. Kaya nandito po, para mga stainless, talagang full battle gear. Di po ba? So, kaya yan po. At yung pamigkis ng pakalaga niyan, dahil yan po ay pinananatili niya na nakakabit sa katawan. Kung wala yung mga pamigkis na yan, ay matatanggal, di tatamaan ka rin ng mga palaso, ng espada, ng mga balaraw o sibat. So kaya ito po yung kanilang mga panangga. At sa ating pong spiritual aspect, ay makikita po natin mamaya. Sabi dyan, put on, diba? Sabi niya, kung yung nakita po natin ay baluti, ano po, kalasag, na nakikita natin sa mga labanan, sa mga kaharian dati, ano po, sa ating mga kapulisan ay meron silang yung vest na talagang bulletproof. Hindi po siya tatagos. Maliban lang kung yung malalaking bala, tatagos din po siguro yun. Amen? So, put on the whole armor of God. Yung 16, maliit pa yun eh. Yung 9mm, 65 caliber po tayo. Ayun, sabi ng polis, 65 caliber daw po, sabi ng polis. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. So, napakahalaga po na lagi nating tandaan yun. Kunyari, mabigat yung baluti, di ba? Yung breastplate, yan. Pero yun, ang anin mo lang, babasahin mo yun, dadalhin mo yung word, ilalagay mo sa puso mo eh. Yun na, pagka tinandaan mo yun at tinayuan mo yun, yun yung breastplate ng katotohanan sa'yo. Na hindi ka malilinglang ng kaaway. Amen? Kaya put on the whole armor of God. Kahit na nag-pray ka, Lord, sinusuot ko na ngayon yung baluti na kaloob mo. Yung full armor na yung binigay sa akin. Eh ano ba yun? Alam mo ba? So yun nga, yung una, yung tinatopic natin ngayon na righteousness. Put on, yung breastplate po. Kaya napakahalaga po na nandun yung katuwiran at kabanalan ng Panginoon Diyos sa ating bawat buhay. To be able, to stand against the wiles of the devil. Kasi maraming mga taktika, mga strategy ang Diablo. Kaya kung hindi po tayo aware, hindi natin alam ang salita ng Panginoon, dahil wala tayong time magbasa, mahaba yung time natin sa pag-TikTok, pag-Reels, pag-Facebook sa mga kaibigan, pero hindi natin nababasa yung message ng Lord. Basang-basa natin yung mga message ng ating girlfriend, boyfriend. Hello? Pero minsan, nawawala na tayo ng time sa Bible magbasa ng mga message ng Lord. So dapat, nandun po yung righteousness sa ating buhay. Nabasahin po natin ang salita ng Panginoon. Amen? Ayan. Sabi po dito sa... Nabasa po ba natin? Put on the whole armor. Ayan po sa 11. Sa 12,
Sabi niya, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against the spiritual host of wickedness in the heavenly places. So makikita po natin dyan, may mga ranggo yan. Ang pinakamataas po yung principalities. So sumunod po yung powers. Sumunod yung rulers of the darkness. At yung pong lower na mga kaaway kalaban po natin ay yung spiritual host of wickedness in the high heavenly places. Sila po yung nag-udyok sa atin, minsan nagbibitin sa ating mga pilikmata para tayo ay makapikit at hindi marinig ang salita ng Panginoon. Yan po yan. Inaantok. Papaantokin po kayo. Ginangkuan, hanginan, ganyan. At hindi lang po yun yung gagawin. Antok. Meron din silang preparasyon. Ano po? Gabi pa lang, sabi niya, sige, okay lang. Mag-manood ka pa. O mag-tiktok ka pa. Yun po yung unang strategy nila sa gabi pa lang. Kaya pag puyat ka, talagang aantukin ka rito. Di po ba? So, maraming strategy po. Yung wiles of the devils. Amen. Amen? Amen. So, kaya dapat, at hindi po yung katabi natin yung ating kaaway. Dapat po natin tandaan, ano? Sabi yan, for we do not wrestle against flesh and blood. Hindi po tayo nakipag-away sa ating kapatid, kundi yung behind that brothers and sisters na ginagamit sila ng kaaway para magulo ang church, para magkaroon ng gossip, para magkaroon ng division. Yan po yung ginagamit ng kaaway. Hello? O para yung kapatid ay magkakrush kay sister. Ang ganda itong nurse na ito. Hingi nga ako ng number. So, ganoon po yung mga strategy. Nasaan yung katuwiran, kabanalan ng Diyos? Kung tayo nahulog sa ganung patibo ng kaaway. Diba? Humingi ka ng number na ni sister. Akala ko tutulungan mo yung pala ilulubog mo sa putik. So, where's the righteousness? So, dapat hindi po mangyayari yung ganun. Kaya, hindi tayo nakikipaglaban. Kaya, pag nag-pray tayo, ang talagang inaatake natin at tinutuhod, ano po, yung behind that man. Yung behind dun sa kapatid na yun. Kung nandun sa kanya yung espiritu ni Jezebel, ikaw espiritu ng kahalayan, I rebuke you in Jesus' name. Nakaluhod ka talaga at nananalangin sa Diyos. Kaya tinutuhod po, nakaluhod eh. So, lalo na kung nandun yung authority mo, yung sabihin ng kaway, bakit mo naman ako pinapatalsik kay friend tayo? Gabi lang, nandun tayo sa warehouse eh. Ba't mo ako ikakas out? Kay friend tayo. So kaya wala kang magagawa. Kumbaga meron kayong ties. Pero kung sinasarahan mo, dahil alam mo yung katotohanan, sarado yan ng breastplate, hindi mo yun papayagan na mangyari. Kaya pag nakipag-away ka sa ating opponent, kay Diablo, in Jesus Christ's mighty name, I rebuke you in Jesus' name. Talagang meron kang authority dahil alam niya na hindi ka nag-compromise. Alam niya na wala kang ginagawang mali sa harapan ng Panginoong Diyos. Kaya with full authority, kaya naman nakikita po natin na talagang nandun po, kumakalipas. Lalo na pag narinig po niya yung pangalan ng Panginoong Hesus, parang time bomb na sumasabog yung kanilang mga tenga. So makapangyarihan po ang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen? Kaya tayo po, sa araw-araw natin buhay ay tayo mayroong mga battle. Kaya lagi po natin isuot ang baluti ng ay pinagkaloob ng Panginoong Diyos. Dahil yun po, tandaan po natin, hindi yung ating asawa, ang ating kaaway, hindi po yung pag nakikita mo pa lang yung anino niya ay talagang nanginginig ka na, gusto mo siyang durugin, gusto mo siyang patayin sa galit, po. Hindi po pala yun yung behind sa kanya. Dapat yun po yung pinag-pray natin. At mismo sa iyong sarili din mismo. Dahil meron ng galit na namumuo sa'yo.
Yan po yung plano ng kaaway para ikaw ay magkasala. Kasi ang galit po, okay lang yung galit na hindi mo mapalipasin ng mahabang panahon. Nagalit ka dahil mali yung kanilang ginagawa. Amen? So, yun po. Tandaan po natin ha, hindi yung kapatid ang kaaway natin. Hindi si Sister Maria yung kaaway natin ha. Kundi yung behind. Si Pastor, hindi rin si Pastor Roger. So, yung pong mga taktika ng kaaway po yun. Amen? So, yan. Sabi dito sa 13, therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil days. And having done all, to stand. Ayan. So, kaya isuot po natin yung armor ng Panginoon, the whole armor of God. Stand therefore, having girded your waist. So, napakahalaga po nung parang sinturo na yun, yung nag-iigpit, nag-gird. Ano po, girded? To your waist with truth. So, yun yung katotohanan na dala-dala mo na mula sa Bible. Girded with truth. So, kaya hindi mo yung tatanggalin. Yung katotohanan na yun yung alam mo, nasa isip mo, nasa puso mo. Ano po? Simula sa isip, binasa mo, ay bumaba sa puso, kaya yun yung tinatayuan mo. So, yun po yung girded your waist with truth. Having put on the breastplate of righteousness. Ayan, binanggit po yung isuot yung pong breastplate ng righteousness. And having stood your feet with the preparation for the gospel of peace. So, yun po. At napakahalaga din po yun talaga na para tayo po ay mas marami sa iglesyang ito, bawat sapo ay plano po natin na may pag-pray tayong isa na madala natin sa church, ano po. At kung hindi ka po marunong mag-share, nandiyan si Sister Royal, sila mag-share po ng salvation. O kung hindi po kayo marunong, mayroon po tayong mga pag-aaral tungkol po dyan sa Foresel. Amen? Para doon pa lang talagang sila ay tumanggap na sa Panginoon. Pero kung wala pa po kayong knowledge doon, dalhin nyo lang po rito. At sila po ay ating tutulungan para magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Amen? Amen. So napakalaga po nito dahil hindi tayo magtatagumpay. Hindi tayo bibigyan ng tagumpay ng Panginoong Diyos kung hindi natin ginagawa. Dahil ito yung Great Commission ng Panginoong Isus na ating madala sa pano ng Panginoong Diyos yung mga kaluluwang hindi pa po nakakilala sa Kanya. So stand, therefore, having girded your waist with truth and having put on the whole the breastplate of righteousness and having shod your feet with the preparation of the gospel of peace. So yan po. Tayo po yung tagapagdala ng kapayapaan. Dahil sila po na nandun yung pressure, nandun yung kanilang mga problema. Kapag sila po ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoong Isus, sila po ay magkakaroon ng kapayapaan. At sila po ay makakasama natin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Hello? Amen. Ayan. So, breastplate of righteousness is our defense. Tandaan po natin. Defense po natin yan kanina po pinaliwanag sa introduction hanggang sa na napakalaga na mayroon po tayong righteousness na mula sa ating Panginoon Diyos. Is our defense against our wrong motive. Ayan po. Yung mga wrong motive, merong hindi mo namamalayan. May ibang motive pala si kapatid. Yung pala, kaya pala yung paganda ng tingin sa'yo. Kumbaga, tantalizing eyes, yung pala, ibang motibo na pala yun, ano? Si sister naman, talagang parang kinikindat-kindatan ako. So, yun yung mga wrong motive, wrong attitude, and wrong action. If we lay this piece of armor aside, we will be deceived and it is destroyed. So yun po, di ba? Kung hindi po natin laging tatandaan yung sinasabi ng salita ng Panginoon sa Ephesians, which is this is the full armor of God. So kaya, hindi lang po natin, Lord, sa umagang ito, isusuot ko na po yung baluting kaloob mo. Hindi po doon natatapos, kundi kung ano yung binasa natin dito sa Ephesians chapter 6.
Yun po yung full armor of God. Ayan, una nakita natin yung breastplate. Di ba? Tapos yung pangigpit. Yung parang sinturon o yung mga nag-iigpit para hindi po siya matanggal. Amen? At saka ito, yung sapatos kanina, di ba? Na kailangan natin mag-share ng Word of God. Dahil kapag ginawa po natin yun, palagi tayong pagtatagumpayan ng Panginoong Jesus. Amen? Amen. So our defense against our wrong motive, attitude, and action, if we will lay aside. So kapag hindi po natin yung ginawa, sinuot, yung breastplate of righteousness, yung alam natin, sinabi ng Biblia sa atin, nabasa natin, naunawaan, sinabi ni Pastor sa kanyang preaching, hindi mo naman ginagawa. Where is the righteousness? Gawin po natin kung ano yung ating natutunan. Amen? That is the breastplate of righteousness. Huwag po natin iset aside, lagi natin gamitin sa bawat sandali ng ating buhay para hindi po tayo malinglang matayin ng diablo. Ayan. So sabi po dito sa last night, 16 and 17, haba po ano? Above all, taking the shield of faith. So napakahalaga rin po nito ng faith. Dahil kung wala tayong pananampalataya, paano tayo, paano natin gagawin yung paglapit sa Diyos? Kung hindi tayo nananampalataya may Diyos, kung hindi tayo nananampalataya na si Jesus, yung ating Savior, so napakahalaga po ng pananampalataya. Na atin po itong, kumbaga kung tayo ay nag-gym, ay nag-exercise lagi tayo, pinapalaki natin yung ating mga muscle, ganun din po, pinapractice natin yung ating faith. Bawat araw, kapag nag-pray ka, Lord, alam ko po, papagalingin mo ito, sabi mo doon sa salita mo, sa Mark 24 verse 11:24. In Jesus' name, be healed. So pag yun ay nangyari talagang at naganap, o sabihin natin yung sa doon sa Mark 16, 17 and 18. Sabi mo po, Lord, kung ano man yung patungan ng aming mga kamay, magsisigaling sila, mani-recover sila. Lord, I pray for the sickness for my brother in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Kapag ginagawa po niyo yun at nagkakaroon ng tinugon ng Lord na gumaling siya, talagang natutuwa tayo dahil, praise God, ginamit ako ng Lord. At darating yung time na mabibuild yung faith mo. Sa pamagitan noon, ay nabibigyan ng karangalan pati ang Panginoong Diyos. At lumalakas ka yung spiritual mo. Alam ko, nung nakaraan, pinagaling ni Lord, yung pinag-pray ko, kaya papagalingin na naman ito, mayroon na naman. Maraming ibibigay sa iyo si Lord. Yun po yun, pagpa-practice. Kaya, kung binigyan ka ng gift of healing, gamitin po natin. Kasi kung hindi natin ginagamit, nasa bahay lang tayo at lagi tayong absent, parang ninanakawan natin ang Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. So, kung tayo may magandang boses, kailangan po namin ng mga soul leader, ay sabihin nyo na po sa aming director. Wala pa po pala, doon kay Brad Ogie po yung aming coordinator sa music ministry. Para magamit. Kasi kung hindi nga po natin yung pinapagamit, where is the righteousness? Where is the righteousness of God? Nais po ng Panginoong Diyos, nagamitin mo yan kaya binigay sa'yo. Amen? So yun po. And take the helmet of salvation. Sabi po doon, take the helmet of salvation. And the sword of the Spirit, which is the Word of God. So kaya po yung helmet ng salvation, isa rin pong napakahalagang part ng ating katawan. Ito pong, yung utak natin nandito kasi. So kapag yan ay tinamaan na matinding impact, diba yung mga nagmumotor, kaya meron silang helmet, kahit na magkaroon ng disgrasya, ay posibleng maligtas. Dahil hindi mababasag yung kanilang bungo. So, yun po yung helmet, napakalaga po nun. Dahil the battle ay nag-umpisa po dyan sa utak. Dito sa ating mind, nandun yung deceiving, nandun yung panglililang ng diablo, pero kung ito ay balot ng mga salita ng Panginoon, the helmet of salvation,
hindi po tayo mapapahamak. Amen? So yan. And yung panghuli po, yung sword of the Spirit, which is the Word of God. So, ito po yung yung full armor of God. Tandaan po natin ang full armor of God. Nagsimula sa breastplate, sa pambigkis, ano po, doon sa shield, pag mayroong paligaw na, di ba? Pag may espada, gano'n, no? Ay kung tumagos pa, ay may stainless pa ito, di ba? Hindi pa rin siya tatamaan, hindi pa rin siya masugatan. Kaya doble. Ganon din po, kung meron kang, sabihin natin, Luke 19, meron ka pang Mark 16, talagang marami kang gagamitin. Di ba? Luke 19, behold, I give you power to tread on serpents and scorpions. So, kaya, marami kang yung isusuot sa'yo, mga defense mechanism mo. Sabi mo, Lord, doon sa salita mo, Mark 16, na makainuman kami ng lason o makahawak kami, makadampot kami ng ahas, hindi kami mapapahamak. So kaya, merong kapatid na may galit sa'yo, meron palang nilagyan ng kaunting agwas di pataranta, no? Yung pala, merong yung nilalagay dito sa sa kuko, pagka pinitik, hilok. Sa Mindoro po, mayroong ganong hilok. So, pero, doon pa lang sa lugar, mali ka na ng pinuntahan, di ba? So, hindi na ito para sa mga lingkod ng Diyos. Kaya, kung nandun po yung ating nilalakaran natin yung katuwiran at kabanalan ng Panginoon Diyos, hindi tayo makapunta sa kanang mga sitwasyon. Amen? Amen. Ayan. Two concept of righteousness. There are two concepts of righteousness in the New Testament. Both relate to our breastplate. So yan po tingnan natin kung ano yung righteousness na yan. At ito'y, sabi niya, related doon po sa breastplate ng katotohanan. Yung panangga sa mga panlilinglang, mga taktika, mga strategy ng Diablo. So yun po yung ginagamit. Amen? So yan. Ito concept po yan. Isa yung imputed. So, ibig sabihin, right standing, imputed righteousness. Yan po yung una. Imputed righteousness. Kumbaga, ito ay kaloob ng Panginoon Diyos. Imputed righteousness. One is our position of right standing. So, kumbaga, tama yung tinatayuan mo. Talagang matuwid ka. Kaya hindi ka matitinag doon sa tinatatayuan mo. Dahil tama yung tinatayuan mo. Sabi nga, huwag kang mag-testigo sa maling kasi pag mali ka, pwede kang mapahamak. Nagtestigo ka, mali. Nag-false yung false yung pagpatotoo mo. Ikaw yung makukulong. Pero kung tama, yung patotoo mo na talagang totoo yun. So, right standing. Amen? Imputed righteousness. One is our position of right standing. So, nandun po. Right standing po tayo. Before the Holy God. So, hindi lang sa harap ng tao, kundi sa harap ng Panginoon Diyos. Kasi mayroong mga tao na gumagawa ng kanyang sariling mga rules. Hindi naman siya tama, nakalay sa salita ng Panginoon Diyos. Di po ba? Kaya, sinasabi po dyan, imputed righteousness, one is our position of right standing before the Holy God. Hindi po sinabi ng before doon sa general, in front of general, kundi before Holy God. It is a goodness of His character, which become ours in Christ Jesus. When we believe, it is a gift of His grace, imputed.
So, kaya sabi ko nga, pag naniwala tayo at nandun po yung pananampalataya natin sa Panginoong Diyos, yun po, ay pinagkakalawang po tayo ng ganito, ng imputed righteousness. Kasi alam natin yung katotohanan, yun yung ating tatayuan. Amen? Right standing, ano po? The Bible say, Abraham believed God and it was imputed. Di po ba? So, yan. Counted or credited. So, ibig sabihin, ginawa o credited doon kay Abraham po yung righteousness dahil siya po ay nanampalataya talaga sa Panginoon, sa ating Panginoon Diyos na si Yahweh. Ibig sabihin ng imputed ay ito po ay yung counted or credited to him as righteousness. Ano po? So yan. It is what we receive when we put all our sins in one pile and all our good work in another and run from them both to Jesus. So yan po. At kailangan po talaga na iiwasan natin yung paggawa ng mga pagkakasala, yung kasalanan. Amen? At yun po, inalis na natin yun, tapos talagang nandun yung ating pananampalataya at naniwala tayo sa Panginoong Diyos. So yun po, ibibigay po sa atin yun, yung imputed righteousness. Amen. Amen? Amen. Dahil nandun din po yung ating matitino na mga gawa. Hindi yung panglalamang o yung pambubuli. So, kailangan po ng Panginoon Diyos na nandun yung ating good character. Right standing. Nalilipag pala, hindi ko siya na. When we totally trust God's grace alone, we are not only forgiven for our sins, but are clothed in righteousness of Jesus. So, parang kagaya lang po yun ng mga Arabiana na nakita natin, yung mga Arabiana balot. Simula sa mukha hanggang dito. Minsan nakagwantis pa sila, di ba? Ganun po yung parang sinuot natin si Jesus. Kaya yung nakikita ng Panginoong Diyos na Ama ay si Jesus na. Sinuot natin si Jesus. Kaya yung righteousness na nakita sa atin ay yung righteousness ni Jesus. Amen? Nakuha po natin. Kagaya ito, kita na lang sa aking kamay. Nakamidyas ako, hindi kita yung paa ko. Pero yung mukha ko kita. Kaya ngayon, buong buo, kagaya ng mga Arabiano nga, di ba, na may abaya. Meron pang tarha. Ganun po, kinover talaga. Nakakover. Si Jesus po yung nakita ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Kaya yan po, when we totally trust God's grace alone, we are not only forgiven our sins. So, hindi lang tayo pinatawad, kundi nandun po, but are clothed in righteousness of Jesus. So, napakalaga po yung pagtitiwala natin at pananampalataya sa Panginoon Diyos. Kung hindi ako nagkakamali, nandiyan din po yan sa Ephesians chapter 3 verse 27. Tingnan po natin. O Galatian yata yun. Galatian. Ayan, tama po sa Galatians 3:27. For as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. Di po ba? Napakalinaw yan. Put on Christ. For as many of you as have been
baptized into Christ, have put on. Ibig sabihin, inilagay natin si Christ sa buhay natin. Have put on. Kaya ang nakikita ng Ama ay hindi na tayo, kundi yung righteousness ni Jesus Christ. Kaya napakahalaga na yung pagtitiwala natin at pananampalataya sa Panginoong Hesus. Na talagang inangkin natin na siya ay ating Panginoon. Siya ating tagapagligtas. Siya yung ating hari. Siya yung ating Panginoon. Hello? O baka yung sarili pa natin ang Panginoon. Tayo lagi yung nasusunod. Diba? Tayo yung hari sa sarili natin. So, paano mangyayari? Where is the righteousness? Hello? Kung sinusunod natin palagi ang kalooban ng Panginoong Diyos, ibig sabihin, nandun talaga yung realidad na ang ating Panginoong Hesus ay ating Panginoon. Siya yung ating hari. Amen? Kaya yan po, sabi dito sa Galatians 3:27, for as many as you as have been baptized unto Christ, have put on Christ. Ano dyan sa Tagalog, Sister Mariam? Sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinahanan ni Kristo. Pinananahanan ni Kristo. Amen. Dito po sa King James Version, sabi niya, have put on. Have put on. Put on Christ. Ibig sabihin, on, nasa ibabaw. Talagang kinonvert si Jesus. Kaya yun po, parang mga abaya ng mga Arabyana na hindi na nakita yung nasa loob. Amen? Ayan. God see us in His Son as a sinless person. Biruin mo yun, di ba? God see us in His Son as sinless person because Jesus take our sin and gave us His righteousness. Biruin mo? Binigay niya sa atin yung katuwiran, yung righteousness ni Jesus. Kasi ito yung pinakamamahal niyang anak at nandun yung righteousness. At yun yung nakikita sa ating buhay. Have put on Christ nung tayo binautisman. This is imputed righteousness. So by grace, yan po, tumanggap tayo yung imputed righteousness. Amen? Malinaw po? Nakuha na natin yung right standing, imputed righteousness. Ayan, ito naman po yung right behavior. So, imparted righteousness. So, dalawa po yan, tanda natin. Baka may magtanong siya, ano ba yung righteousness? Right standing. Imputed. Ay, ano man yung isa pa, imparted. Ito po yung right behavior naman. So, yun na-impart po sa atin. Dahil sa ating pagbabasa lagi ng salita ng Panginoon, ay nakasanayan natin, naging gawin na natin. So, ibig sabihin, na-impart sa atin, sa ating buhay. Dati mahihain ako sabi niya, ano ka ba, sulukmin ka naman, nandiyan ka lagi sa sulok. At hindi ko akalain na ako pala magpupunta sa inyong unahan. Biruin niyo po yun, nung maliit pa ako, mahihain ako. Sabi ng lula ko, nung nanay ko, ano ka ba? Nung bata ka, sulukmin ka. Yung pala yung laging nasa sulok at mahihain. Pero praise God dahil may plano ng Diyos. Kaya, ayun. Binigay niya po yung kasanayan ng Panginoong Diyos. Tinanggal niya yung pagiging mahihain ko para maihayag ko ang salita ng Panginoong Diyos sa inyo ngayon. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, imparted righteousness. What God expects to, in Romans 6:7, describe a second kind of righteousness. Not only does God impute His righteousness to us, but He impart. Hindi lang niya po ini-impute, kundi nag-i-impart din po siya. Amen? Amen. So, yan po yung right behavior. Ano yung isa? Right standing. So, pangalawa, right behavior. Tandaan po natin mayroon tayong test mamaya. So, right behavior, sabi dyan, His righteousness, His righteous nature within us by enabling power of His Holy Spirit. God wants us to express our righteous life. So, biruin niyo po yun.
na kung nandun po yung right behavior natin, ito yung minsan nung holiness, nung kapanalan. Amen? Sabi niya, His righteous nature within us by the enabling power of His Holy Spirit. So, ibig sabihin, kung nandun yung right behavior po natin, talagang ang banal na Espiritu ay malaya mga kilos, makakagalaw sa ating buhay. Gusto po ba natin yun? Hello? Amen. Gusto nating malaya mga kilos ang banal na Espiritu sa ating buhay? Yan po yung nais ng Panginoon para yung mga gift na nakaready na sa atin o baka yan ay nasa atin na hindi pa natin nagagamit dahil hindi mga kilos ang banal na Espiritu. Kaya dapat malayang nakakakilos ang kanyang banal na Espiritu sa ating bawat buhay. Amen? Amen. So Spirit, by the enabling power of His Holy Spirit, God wants us to express of life in a righteous life. So yun po. Kapag nandun po yung righteous life natin at meron tayong right behavior, sabi nga dyan, have righteous motive. Have righteous motive. So kung tama yung motibo mo at ito'y maganda para sa kapurihan ng Diyos, yun po, right yun. Think righteous thought. Mamaya, iniisip mo na kung ano yung iniisip mo na kay sister. Parang tinatanggalan mo na siya kung ano. Okay lang kung karapatan yung tinatanggalan, yung mapangit pa rin, di ba? So, kaya, think righteous thought. Pag inisip niyo, yan si pastor, hindi niya kaya mag-handle ng ano, ba't ba tinalaga? So, yun po, yung minsan nag-a-against tayo sa decision o sa kalooban ng Panginoon Diyos. Di po ba? So, dapat ialam muna natin. Sabi ko nga, si Pablo nga, napakasamang tao pero ginamit ng Panginoong Diyos. Mamamatay tao, taga-usig, taga-habol ng mga Kristiyano, persecutor, pinapakulong niya, binubugbog, si Stephen pinatay. Diba? Pero, bandang huli, tinawag siya ng Panginoong Diyos. Nung siya pupunta ng daang Damasco, nakakita siya ng isang napakaliwanag. Panginoon, sino po kayo? Ako si Jesus na iyong nungusig. So, kaya sabi niya, tumayo ka, gagamitin kong tagapahayag ng gospel sa mga hintil. Ayun, praise God. At tayo ay inabot ng gospel ni Jesus. Dahil pasalamat tayo kay Paul. Na kahit siya ay masama, kahit siya ay mamamatay tao, kahit siya ay persecutor. Diba? Eh si Pastor Daniel, matigas lang naman siya magsalita Pero nandun yung pag-ibig sa puso niya. Parang kape. So, kaya yun yung lagi namin ginubugbog namin lagi si Pastor Daniel ni Pastor Roger ng super dark love. Kailangan natin pangunawa. So alam mo po naman na impart yun. May impart po yung aming mga paalala lagi kay Pastor Daniel. At nakita nyo naman po na napakalaki ng pagbabago, di ba? So, lahat po may pagkakataon tayo. Kahit na tayo ay simula sa zero, wala tayong kaalam-alam. Parang si Sister Chris, di ba? Saan yan? Nasaan Sister Chris? Oh, biruin niyo po yun. Siya ay, hindi siya ganong sabihin natin, kulang siya sa kaalaman o sa pag-aaral. Pero ginagamit siya ng Lord. Napakasipag niya, nandun lagi yung ministry niya doon sa kusina. Tapos minsan nagdala po siya ng soul. Di ba? Kahit na sino pwede pong gamitin ng Lord. In another way. Marami po na kahit na siya ay simula sa zero o walang-wala siya, i-impart po ni Lord o mag-impute, i-impart ni Lord kung ano yung nais at nais po niya na ibigay sa atin.
Wala pong imposible sa Panginoon. Amen? So, speak righteous word. Ayan po. Minsan, yung mga salita natin parang labahan, nakakahiwa. Oh. Di ba? Kaya minsan dahan-dahan po tayo sa pagsalita. Speak righteous word. Di po ba? So, minsan, yung ibang kapatid natin, ba't hindi na kayo matid si sister? Ay, yung pala na, parang na-stumble siya, natisod. So, kaya kung tayo po ay magiging katisura ng kapatid, lalo na po yung mga bago, isa pong kasalanan po natin yung sa Panginoon Diyos. Dahil sa halip na ma-encourage po natin siya, ay tayo naging katisuran. So, where is the righteousness? Hello? So, kaya dapat yung ating mga pangusap ay maging maayos, maging, kumbaga meron tayong perspective. Alam natin kung ano yung pag sinabi natin, pag pinakawalan natin yung salita na yun, ano yung mangyayari sa likuran? Anong nangyayari doon sa harapan? Sa tagiliran? Meron pa nga bird's eye view eh. Diba? Ganon po yung perspective. Ano kaya pag pinakasalan ko siya, ano kaya magiging buhay ko? Maginawa kaya yung buhay namin? O siya kaya ay, marami kang mga isipin, perspective. Diba? Ayan po, binigyan ko na po kayo ng idea yung sa mga dalaga at binata. Dapat meron kayong perspective. Meron akong isang tip. Kuhanin niyo po yung Kristiyano na. Para hindi na kayo mahirapan. Amen. Amen? Do righteous deed. Gawin daw po natin yung tama. Do right deed. So, sabihin natin ay gawain Friday. Merong nagyaya sa'yo dahil may party doon sa may bata. Mamasyal. Ikaw pa naman yung presider. So, where is the righteousness? Diba? Nasaan yung right behavior mo? Dapat priority lagi si Jesus, diba? Priority yung ministry. Kung hindi naman yan importante, bigyan mo ng importansya si Jesus. Amen? Yan, right behavior pa rin, ano? This second kind of righteousness is holiness in character. O, diba? Kaya kung meron tayong right behavior, nandun po, pinsan niya ng holiness. Dahil tama yung kilos mo, mapino, hindi ka raskal, yung talagang nakakasakit ng, nakakadurog ng puso yung mga salita mo. Ano? So hindi ganun dapat. The second kind of righteousness is holiness in character and conduct. It is expressing Jesus' life through our life. So ano ba tayo? Anong tawag sa atin? Christian, di ba? Christian. Pagka tinanggal po natin yung Christ, I am nothing na, di ba? So, ibig sabihin, Christian. Sa Tagalog, followers. Ay, English pa rin pala yun, ano? Pag Christian, followers of Christ yung meaning. Followers of Christ. So, pag sinabing followers of Christ, tagasunod ka ng Panginoong Isus. Di ba? So, ano yung sinusundan mo sa Panginoon? Pagpapaang loob, pag-ibig, mahinahon, ano ka ngayon? Anong meron ka? Baka opposite nun. Hindi ka followers ng Christ. Maunawain ka, talagang kahit na anong grabing ano ni sister o ni brother ay matindi yung mga ginawa niya pero kaya mo pa rin patawarin. Kaya mo pa rin unawain. Pinagpipray mo pa rin siya para mabalik sa Panginoon. So yun po yung nais ng Panginoong Diyos. Si Jesus, lahat ng lumapit sa Kanya ay hindi niya, wala siyang pinagtaguyan. Lahat tinanggap niya, maging yung babaeng nahuli ng niya, pinadyakan pa ng mga Pariseo. Ayan, anong masasabi mo dyan? Nahuli namin yan. Mga lunya, pero hindi dala yung lalaki. So, yun lang babae ang bitbit nila. Ano sabi ng kautosan ni Moises?
Pag ganyan na uli, babatuhin. Ikaw, sabi niya, gusto nilang siluhin si Jesus eh. Nagsulat muna siya sa lupa. Tapos sabi niya, kung sino man sa inyo, yung walang kasalanan, siya yung unang bumato. Ay lahat sila may mga nagawang mga kasalanan. Kaya hindi sila makabato. Hanggang sa dumating yung time ay nasaan na sila, sabi doon sa babae. May bumato ba sa'yo? Wala po. Sabi niya, ako man, hindi kita pwedeng husgahan. Pero humayo ka na. Sabi niya, humayo ka. Pero yung isang pasubali doon, yung isang gusto ko na makuha nyo, sabi niya, pinaalis siya ni Jesus, humayo ka. At, sabi doon, yung pinaka-importante na nais ko natin i-impart sa inyo. At, huwag ka nang muling magkasala. So, pinatawad na siya ni Jesus eh. Hindi siya hinusgahan. Humayo ka. Pero huwag ka nang muling magkasala. Kaya kung tayo man ay mga nagagawa mga pagkakamali o pagkakasala sa ating asawa o sa ating kapwa, sa Diyos, ihinto na po natin yan. Dahil ang Diyos ay mapagpasensya. Ang Diyos ay puno ng pag-ibig, puno ng pagpapatawad. Amen? So, yun po yung righteousness. Yung right behavior ay pinsan po pala ng holiness. In character and conduct. It is expressing Jesus' life through our life. So kaya sa yun nga yung nabanggit ko na tayo ay followers of Christ. So ano ba si Christ, di ba? Siya ay may authority rin, makapangyarihan. Meron tayong authority, binigyan niya tayo, di ba? Sabi niya, behold, I give unto you power. O sabi doon sa Matthew 28, ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit, sa lupa, o kahit sa ilalim ng lupa eh. Lahat binigay na, may natira pa ba? Ang kagandahan kung susundan natin yung doon sa Luke 10:19 nga, sabi niya, behold, I give unto you power. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Sabi niya sa Luke 10:19. Ibig sabihin, yung kapangyarihan na nasa kanya, isinare sa atin. Ano po? In-impart sa atin. So, kung alam natin na meron tayong mga kapangyarihan, meron tayong authority, kaya pwede nating gapiin yung mga gawa, mga plano ng diablo sa ating buhay. So, yun yung sinasabi ko po, na pag tinayuan natin yun, sasamahan tayo ng Panginoong Diyos. Gagawin niya yun para sa atin. Kapag diniklara natin yung mga pangako niya, yung kapangyarihan na binigay niya sa atin, magagamit natin. Amen? Kaya pag sinabi natin, ikaw, espiritu ng kaguluhan, lumayas ka sa lugar na ito. In Jesus Christ's mighty name. And I release the spirit of peace. Magkaroon ng kapayapaan sa lugar na ito. In Jesus' name. At magkakaroon nga po dahil meron tayong authority, meron tayong kapangyarihan. Amen? Amen. So, kapatid po yan ng holiness, tandaan po natin yung right behavior or righteousness. Ayan. Right behavior. Ito po yun yung It is very practical kind of righteousness. Sa right behavior pa rin po tayo, Pangalawa. Which observant people can see us well as God. So, sabi niya, nagtaka siya po. Dati ito, gasaguliro But, ang bait na niya ngayon. So, nakita niya yung karakter ng Panginoon Isus sa buhay niya. Diba? Yan ang Kristiyano. Diba? Yan yung Kristiyano. Parehas na word. Kristiyano ba yan? Parang nag-mix na, Kristiyano ba yan? So may question mark, pangit. Pagka may question, Kristiyano ba yan? Hindi siya maganda, di ba? So merong question mark sa'yo. Pero pag sinabi, yan ang Kristiyano. Kasi nakikita yung buhay ng Panginoong Isus sa atin because we are the followers of Christ. Amen? So it is a very practical kind of righteousness which observant people can see us will as God. So having pure motive, yun po,
dahil meron tayong pure motive and having right attitude. So yun po, napakahalaga po niya sa atin, yung right behavior. Tandaan po natin ha, kung kailangan picture na natin para i-review natin kung nasa atin lahat yan. Being obedient to authority. So, sino po yung obedient sa authority? O yung mga driver? Mga mamaya, sabagay, nandiyan yung violation, yung penalty. So, dapat tayo ay o kahit sa loob ng church, meron dito authority, pero parang binabypass natin. Dapat na mag-respect din po tayo sa mga elder o mga leader na tinalaga natin. Hello? Amen. So, yun po yung tinatawag po natin na submission. Amen? Siyempre, ako mismo, nagpapasako pa ko sa Diyos. Diba? Pasako pa ako kay Christ. So, yung sa leadership, ibig sabihin, nandun po yung pagpapasako po nila. Dahil sila ay binigay ng Lord sa akin, para sila ay pangalagaan, para sila ay turuan, para sila ay guide. So kaya, dapat nandun po yung pagsunod. Kagaya pag may binabang revelation, kung ito yung nais ng Lord, ito yung sinasabi niya. Kaya inilalatag po sa kongregasyon o sa mga leaders. At yun po yung ilalatag din po. Sabi natin, kung may mga cell group tayo, so ano po yun, subdivide. Amen? Amen. Being honest, speaking to the truth in love. So, hindi ka naman kalimutan yun Importante pa naman yun. So, speaking the truth in love. So, meron kasi katotohanan yung sinasabi mo, pero parang nakakahiwa pa rin yung sinasabi mo parang ang talas pa rin. Totoo nga yung sinasabi mo, tama, pero the way na magsalita ka, ay nakaka-offend. Di po ba? So, kaya isipin natin po yun, na dapat nandun lagi yung pagmamahal. Yung consideration po natin. Amen? Being honest in all of our affair. So, nasa sikreto ka man, o ikaw lang mag-isa, kung ano yung ginagawa mo, dapat honest ka. Lalo na kung nasa group kayo, kung ano yung dapat na isiwalat mo, sabihin mo na. Lalo sa misis nyo, sa mga mister nyo, baka mamaya hindi na kayo honest Hello? Honest pa mga tayo sa ating mga partner? Amen. Napakahalaga po nun. Hello ma? Okay ka lang dyan? Working in our job as well as if Jesus were our boss. Ayan. So usually malimit po na tayo po yung mga oras na minsan nasasayang sa company. Ayan po. Mukhang tinamaan din ako doon So yan po na kapag tayo nagtatrabaho dapat talagang buong puso na parang si Jesus po yung ating pinaglilingkuran o pinagtatrabahuan. Amen? Yan po. Yan yung pwede po natin maging outline at tingnan, i-guide para makikita natin kung nandun ba tayo sa right behavior natin. Amen? So, picture po natin para o isulat. Para meron tayong guide. The Holy Spirit is the key. So, napakalaga po, yun nga, ang Holy Spirit napakalaking ginagawa ng papel sa ating buhay Kristiyano. Dahil siya yung ating lahat sa buhay natin. Comforter, guide, siya yung nagtuturo sa atin, teacher siya yung nagre-remind sa atin, nagpapaalala sa mga bagay na dapat natin gawin. Lahat-lahat. Siya yung ating protection, siya yung ating power, yung authority. Kapag sinabi natin yung written word of God, i-execute po yan ng Holy Spirit. Amen? So kaya napakalaga po. We are told in Romans 8 that the key of living a righteous life is the power of the Holy Spirit. Kaya dapat lagi po nating entertain, lagi nating istimahin ang Holy Spirit, lagi nating i-consider it. Lagi po nating pahalagahan. Amen?
Sa umaga pa lang, thank you Holy Spirit. Good morning po, Banal na Espiritu. I-guide niyo po ako sa araw na ito. So ganun po, parang nakikipag-usap kayo sa kaibigan. Dahil ito po ay ating maging partner po natin, ang Holy Spirit. Amen. So napakalaga po nito, ang Banal na Espiritu. Dahil kapag ang bawat sa kinilusan ng Banal na Espiritu, marami po tayong mararanasan, miracles and wonders. Amen? Yan po, kaya hangarin po natin yon na tayo mapuspos ng Banal na Espiritu. At malaya siyang nakikilos lagi, hindi nagigilip. The standard of a righteous life is a law, is the law. So yun po yung standard natin, kagaya ng law na binigay ni Moises, yun po yung standard ng righteousness natin. But it cannot help us live it. Only the Holy Spirit can do that. So, kaya sa pamagitan po ng Banal na Espiritu, kahit yung mga kautusan na yun, napakahirap sundin dahil ginawa na rin ni Jesus, kumbaga yung grace niya nandun. Sabi na lang niya, mahalin mo yung Panginoon Diyos ng buong puso, buong katapatan, buong kalakasan, buong kasiglahan. At pangalawa, na pinakamahalagang utos ay mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kasi pag mahal mo yung kapwa mo, hindi mo siya pagnanakawan, hindi mo siya bubulihin, hindi mo siya aapakan. Hello? Kasi mahal mo yung kapwa mo gaya ng iyong sarili. Yung sarili mo pa, susuntukin mo o sasaksakin mo, maliban lang kung sira ka na ng bait. Baka daling ka sa mental. Hello? O baka mamaya ikapos ka na kasi iba na yung ginagawa mo. So kaya dapat huwag po nating i-grieve ang Holy Spirit. Ano po? Dahil ito yung standard of a righteous life is the law. But it cannot help us live it. Only the Holy Spirit can do that. So kaya kapag tayo napuspos ng Holy Spirit, talagang kahit yung ibang mga kapatiran, makita sa ating buhay na kakaiba si brother, kakaiba si sister. Nagsasalita pa lang siya, nagpapatuto, talagang nakatunga yung mga kapatiran. No? At pag dumating, ayan si sister, tuwan-tuwa. Pero may mga kapatid na pagparating pa lang, umalis na siya, umiiwas. So pag ganun po, question mark yun. Dapat blessing tayo sa ating kapatid, mga kapatiran. Amen po ba? So kaya dapat walang mailang sa atin. Si Jesus, marami pong nagsilapit sa Kanya. Maraming nag-bless si Jesus. Pero siyempre, meron pa rin nakontra yung mga Pariseo. Dahil hindi sila naniniwala kay Jesus. So hindi naman tayo Pariseo, di ba? Hello? Tayo ay followers of Christ. Kaya dapat makita po sa ating buhay yung katuwiran at kapanalan ng Panginoon. So the Holy Spirit is, however, a Holy Spirit. He is, however, a Holy Spirit. Live a right and enjoy protection. Parang ilalaktawan tayo. Ayan. Greet the Holy Spirit and lose your protection. Yun po. Kaya minsan, mababalita natin, mayroong mga napapahamak, mayroong mga nangyayaring hindi maganda sa kanila, hindi sila guided ng Holy Spirit. Tandaan po natin yan. Dapat magpag-guide lagi tayo sa Holy Spirit. Amen. Sabi dyan, huwag nating i-grieve, huwag nating i-quench. Yung nahigpitan siya, o iba yung pag iba yung ginawa na natin, nagkikilib talaga ang Holy Spirit. Pero kung ang ginagawa natin ayos kalooban ng Panginoon Diyos, masaya ang Holy Spirit at siya'y malayang nakakilos. Amen po? Ayan. Kaya pagka nag-grieve yung Holy Spirit, mawawala tayo ng protection. We have laid aside our breastplate of righteousness and have laid open or exposed ourselves to the devil's attack. Kaya yun po, malimit kapag tayo ay hindi guided ng Holy Spirit, ay nandun yung atake. Yung mga strategy ng Diablo ay nagaganap sa ating bawat buhay. Kasi wala yung guidance, wala yung nagpapaalala na banal na Espiritu sa atin. O kung nagpaalala man siya, hindi natin sinusunod. Kaya yun po, nag-grieve. Iba pa yung ginagawa natin. Amen? Amen.
Huwag po natin gawin yung ganun, ha? Hello? Susundin po ba natin ang banal na Espiritu? Amen. Parang konti lang, ha? Susundin po natin ang banal na Espiritu? Amen. Amen. Hallelujah. So, yun po yung nais ng Panginoong Diyos. So, kapag nandun po yung ating, yung Holy Spirit po ay hindi na pinag-grip, but we live the right. Yung buhay natin ay tama. Ano po? Ay talagang tayo po ay laging iingatan, gagabayan, papatubayan ng banal na Espiritu. Sabi niya, their protection behind the breastplate of righteousness. Right behaving, right acting. So yun po. Napakalaga po yan. So He is, however, Holy Spirit, we are at war. So, yun nga po sinasabi ko na talagang bawat araw meron tayong battle. Totoo po ba hindi? May battle tayo sa bawat araw. Amen. Ang diablo hindi yan umihinto, nagdudouble time pa yan. Amen. So, we are at war. Ang diablo ay totoo. Ang kaaway natin ng diablo ay totoo. Siyempre, totoo rin ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Siya ay buhay. Amen. Kaya wala siyang magagawa. Mas malaki yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Paul end this instruction on preparation of war, for war. With this word, pray always, without prayer and supplication in the Spirit, for all saints. So yan po yung sa Ephesians 6, pagkatapos po sa mga breastplate na yan. Ito po yung ang gagawin po natin sa ating pakikipagtunggali, pakikipagdigma, ay sa pamagitan po ng panalangin. Kasi pag nagpipray ka, di ba? Pag nakita nyo, in Jesus Christ may tining, Espiritu ng karamdaman, lumayas ka! So battle yan. At the battle is the Lord. Tandaan po natin. Ito ay laban ng Panginoon. Kaya pagka ginamit lang yung bibig mo, mouthpiece para palayain, para pagalingin ang isang kapatid, ito po yung gagawin ng banal na Espiritu. Meron kang authority, may kapangyarihan ka. Yun yung tinatayuan mo, yun yung gagawin ng Panginoong Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. So kaya yun po yung instruction ni Pablo na with his word, praying always with all prayer and supplication in the Spirit for all the saints. So hindi lang doon kayo nakapokos sa inyong sarili o sa inyong pamilya lang, kundi sa lahat ng mga lingkod, sa lahat ng mga anak ng Diyos. Amen? Praying always with all saints. Lalo na po dito sa ating iglesia, lagi nating ipag-pray. Amen? Dahil yung pong battle ay talagang, sabi nga, yung kaaway ay parang liyong matungal at maaligid-aligid at naghahanap ng kanyang masisila. Kaya dapat lagi tayong aware. Amen? Make no mistake about it. Spiritual warfare is taught in the context of prayer. So kaya yun po, nakikipag-battle, di ba nakita natin si Israel? Sino po yung Israel? Si Jacob. Di ba? Pinalitan yung pangalan niya dahil na-battle niya yung angel of God. Hindi niya pinakawalan. Hindi kita pakakawalan hanggat hindi mo ako binabasbasan. Kaya sabi niya, ano ba pangalan mo? Jacob. Ngayon, simula ngayon, Israel ka na. So, kaya nandun yung blessing. Prayer yun. Talagang nakipagbuno si Jacob. Dahil yung mga angkan niya ay papunta na doon sa kanyang kapatid na talagang galit na galit dahil gusto silang patayin lahat. Pero dahil sa prayer niya, tinanggap yung kanyang mga regalo, yung mga handog. Amen? At na pahinuod na lumuwag yung kanyang galit. At nagkasundo po sila ng magkapatid. Ni Esau at ni Jacob. Amen? So yun yung battle. Prayer po yun. Kaya sa ating pag-pray napakahalaga. Amen? So, kaya tuwing Monday, matagdagan po kami, praise God, dahil marami na po kami nag-pray ngayon. Kaya, so, ini-invite po namin kayo sa prayer meeting tuwing Monday. Amen po ba? Amen. Parang kunti lang ah. Amen. Amen? Sama po tayo sa prayer. Amen? Amen. Amen. So, yun po. So, malapit na. Wala pa alaw na mas. Ilaw na ba yan? Bye.
Ayan. and sufferings. Itong concept of righteousness, ito yung summary po niya. Picture po natin para ano. Right standing, imputed. Ano po? Imputed righteousness. Yung right behavior, imparted righteousness. Ayan, para hindi po natin makaligtaan. Tapos, ito yung kanyang, yung have righteous motive, think righteous thought, speak righteous word, and do righteous deed. Amen? Nakuha na po natin? Nakuha natin. Ayan. Sabi po dyan, the Holy Spirit is the key. With the Spirit and lose protection. Live right and enjoy protection. So, saan po kayo dyan? Number 1 o number 2? Hello? Anong gusto niyo? Number 1 o number 2? Hello? Sino po yung gusto ng number 1? Taas ang kamay. Wala na gusto, nagkagusto. Sino yung gusto ng number 2? Taas ang kamay. Amen. So, ayan po, live right. So, dapat tayo po mamuhay ng tama. Huwag tayong manlalamang, huwag tayong mambubuli, huwag tayong mangasar o anuman na makakasakit ng damdamin ng ating kapwa. Huwag tayong maninigaw basta. Sa halip ay sikapin natin maging malumanay yung ating boses. Right behavior. Amen? Ayan. In conclusion, so isuot po natin palagi. Isuot po natin palagi yung breastplate of righteousness. Dito po, sa Ephesians 6. Isuot po natin palagi yan. Huwag natin kaligtaan isuot. At gawin ang matuwid at nararapat para sa Diyos at sa kanyang ministry. Gagawin po natin ba yung matuwid? Hello? Amen. Amen. Praise God. Sabi nga po ng 14, stand therefore, having girded your waist with truth, having put on the breastplate of righteousness. So, isuot po natin palagi yung righteousness, breastplate of righteousness. Amen? So, praise God. Salamat po sa Panginoon at doon po tayo nagtatapos. Meron po ba tayong natutunan? Amen. Amen. So, yan po. Tayo po'y magsitayo. At palakpakan po natin ang Panginoon. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Isus, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Dahil minsan na naman po, Panginoon, kami yung pinagpala at tinuruan, pinahayagan, Panginoon, mga dapat namin gawin. Salamat po, Lord God, dahil alam po namin, Ama, na Ikaw po, O Diyos, ang nagturo sa amin ito. At Lord God, pagpalain po ang bawat sa at hayaan mo nga po na yung righteousness, right standing and right behavior, O Lord God, ay palaging nasa aming bawat buhay bilang yung mga anak, mga lingkod mo bilang followers of Christ, ay masunod po namin at maging kami po talaga ay tagasunod ng Panginoong Isus at maging Panginoon talaga namin at hari namin ang Panginoon, hindi ang aming sarili. Yes. Lord God, maraming salamat dahil ikaw po yung nagpaunawa, nagpaalala ng mga bagay nito. Hayaan mo nga po, Diyos, na ito ay aming may apply sa aming bawat buhay. Para sa iyong kapurihan, para sa iyong kalulatian at karangalan. In Jesus Christ's mighty name, with the unity of your Holy Spirit. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Lord sa mensahe ng ating puting pastor, ng ating Diyos. Nais ng Lord na isang paghahanda. We are all living in the last days na talagang nais ng Panginoon na lagi tayong tagumpay. Alam niyo ba yun? Sabi nga, na matapos yung laban ng spiritual sa atin sa mundong to, ay nais ng Panginoon na nakatayo pa rin tayo. Amen? Amen. So, ngayon po inadapan naman tayo sa kong bahagi ng gawain ng Panginoon. Ako sana, sabi nga, ito yung pagpahalaga sa mga ginawa ng Panginoon. At dahil dito, nagkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng bahagi. Nagkaroon tayo ng kapatawaran at kalakasan. Amen? Hallelujah. Sabi po dito sa
1 Corinthians 11:27. Hallelujah. Amen. Ang sabi ko sa 1 Corinthians 11:27, ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang dinararapat ay nagkakasala sa katawan at tugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. So meron ba rito na hindi pa tumatanggap sa Panginoon? Hello? Meron ba rito na hindi pa niya natatanggap si Kristo bilang tagapagligtas? Kasi kung magpapatay tayo yan at hindi pa natin siya tinatanggap, nagkakasala tayo. Alam niyo po ba yun? Kaya napakahalaga na tanggap natin si Kristo bilang Diyos at sarili natin tagapagligtas. So, sabi pa rito, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng katulan laban sa kanyang sarili, at iyan ang dahilan kung bakit may hina at masasakitin ng marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. So, ganyang kahalaga ang ating gagawin sa hapong ito, na kung saan, sabi nga, ang Panginoong Hesus ang puno ng ubas, at dahil sa gagawin natin ito, tayo isang nakikibahagi tayo sa puno ng ubas. Tayo ang mga sanga, ang puno, ang Panginoong Hesus at ang tagapangalaga ng ating Diyos Ama. So, ngayon po ating gaganapin. Samahan niyo po, ipanalangin natin ang mga elemento na sumisimbolo sa katawan at tugon ng ating Panginoon. Let's pray. Pray po natin ang mga elemento. Hallelujah. O Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ama, kami nagpapasalamat muli sa oras ito, Ama. At amin, Lord, muli aalalahanin ang kahalagahan ng iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Na kung saan, Ama, patuloy sa pag-ibig at pagmamahal ng iyong Diyos Ama, Panginoon, ng Diyos Ama sa pag-ibig sa katauhan ay inyandog ang kanyang buktong na anak. At sa mga elementong ito na sumisimbolo ng katawan at dugo na nagbibigay ng kalinisan at kapatawaran sa kasalanan ng sa katauhan. Panginoon, maraming salamat sa patuloy, Lord, na pagbibigay, Lord, ng pagkakataon na kami makabahagi muli. At dahil dito, Panginoon, nais namin naman ay pasalamatan palagi, Panginoon, sa aming buhay. Lord, thank you sa mga elements na ito. At muli, patuloy ka namin matakila at papasalamatan sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At kung ibagi. Tinapay na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus. Ito ang katuruang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya ay ipagkanalo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan.
na inihahandog para sa inyo. Gawin nyo ito bilang pag-alaala sa akin. Let's partake the bread. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Matapos magapunan, dumampit siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin nyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Let's drink. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sa ng bagong Salamat, Ama. Muli, Panginoon, patuloy ka namin mapasalamatan at patuloy namin may pahayag, Panginoon, ang iyong kamatayan hanggang sa iyong muling pagparito. Maraming salamat, Ama, sa iyong pong kapurihan. In Jesus' mighty name, pray. Amen. Amen. Lalaki dito. Lalaki dito. Lalaki dito. Amen po. Ngayon po ay dadako naman po tayo sa ating pagbibigay. Basahin ko po sa 2 Corinthians verse 6, 7. 6, 7, 8. Tandaan ninyo ito, ang naghahasit ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasit naman ng marami ay nag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasiya, maluwang sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Amen? Yun po, liwanag po ang salita ng Diyos na kung ano ang ating itinanim na kakaunti, yun din ang ating ahnihin. Kung marami ang ating tinanim, yun din ang ating anihin. Amen? Yun po, magbigay po tayo. Sabay na tayo. Okay. Sabay-sabay po tayo kumanta. Sa mga Bisaya dyan, alam niyo to. Amen. Ikaw ang kusog. Kusog, ha? Okay.